Welcome back! Dito na tayo ngayon sa day 7 kung saan sisimulan natin yung smart contract natin written in Lua programming language para sa ating mini quiz game na again gagamitin natin sa booth activity kung magkaroon man tayo ng mga activations or collaboration with universities. Ayan, itong quiz game na to gagamitin to ng mga estudyante para pag nasagot nila yung tatlong tanong, they can win prizes like share cup at kung ano-ano pang merch. Or kung bago ka sa series nating 69 Days of AO, hi, I'm Theo. I'm a 10X developer, a multi-awarded hackathon winner, and a Web3 developer. So tara, simulan na natin yung very simple smart contract natin. So ito, gumawa lang tayo ng bagong file. Tinawag nating CTB for chaintheblocks.lua. Kung hindi nyo alam kung saan nalagay ito, basically gumawa lang kayo ng bagong Next.js app, like dito sa ginawa ko. At tinawag ko sang chain the block. Tapos inside your Next.js app, gawa ka lang ng bagong folder for your AO processes, for your AO code, your Lua code, and gawa ka lang ng bago dyan. So yun yung ginawa ko. So dito sa bagong file, actually isa lang naman yung kailangan nating handler, no? Kung hindi ka pa familiar sa mga concept na sinasabi ko, balik ka dun sa day 1 to 5 natin para mas maintindihan, mas introductory. So ngayon dito, actually kailangan lang natin is yung JSON ulit na module natin kasi magko-convert tayo or mag-decode and encode tayo ng JSON files or ng JSON strings and object. And then kailangan natin yung questions kung saan natin ilalagay yung mga question natin. This will be the question table. Basically, ang magiging structure na itong questions natin. So it will be like an array of objects. Okay? So magiging parang ganyan. Tapos meron tayong question, kung ano yung question natin. Tapos meron tayong answer na gagawin natin ng number. Pero siguro para mas malinaw, gawin mo natin yung options, which will be an array of string din. Parang ganyan. So like for example, actually, hindi natin kailangan ganituhin. Pwede tayo maglagay ng isang example. Ito, pinigyan na tayo ni AI. So kuha ako dito sa samples natin. So something like this. Ayan. So sa questions na table, again, para siyang naging array of objects. And dun sa object natin, meron tayong key, which is yung question, answer, option, tapos yung mga value nila respectively. For example, what is a blockchain? Yung index ng answer dito sa option. So, ang ginawa natin dito is 1 based yung answer natin. So, nagsimula sa 1 instead na 0, 1, 2, 3, 4. Kasi sa Lua, 1 based siya, hindi siya 0 based. Kaya, sinunod lang natin yan. So, ang answer dito is index 3, itong isa, pangatlo. So, a blockchain is a decentralized distributed ledger. So, ganyan. Tapos, paramihin lang natin yan. Gamit na lang tayo ng AI para damihan yung questions natin for the quiz game. Now, actually, what we need for this smart contract is just a fetcher. Okay? Kailangan lang natin ma-retrieve ano yung mga questions. Kailangan natin mag-randomize. Pili lang tayo na tatlo sa questions table natin. Like, for example, sa questions table natin na to, meron tayong 10 or 20 questions. Pili lang tayo ng tatlo. Okay? So, para natin gawin yan, kailangan natin mag-add ng handler. And again, sa handler natin, meron tatlo. Merong name ng handler. So, pangalanan lang natin siyang fetch question. Meron tayong action. Anong action yung tatawagin natin from the front end para ma-access tong handler na to? Kasi again, yung name ng handler hindi yan visible sa front end. So we are just calling actions and that action is tied to a handler. And then yung mismong function natin inside the handler. Ganyan yung magiging simulain natin. And itong message, ito yung message na nanggaling sa front end natin. So ang laman nito is kung kanino galing, ano yung timestamp, ano yung data na pinasa ni user, etc. etc. So recap lang tayo, anong kailangan natin gawin. Kailangan natin mag-randomize sa questions table. Second na gagawin natin is we have to actually make sure we don't repeat any question. Siyempre, ayaw naman natin na tatlo na nga lang yung questions, pare-pareho pa. Tapos, pag meron na tayo nun, return lang natin yung questions na napili natin papunta sa front end or sa client. Okay, ganun lang kasimple yung gagawin natin. So, ngayon, para magawa natin yun, I have to store yung questions natin. Pambilang lang natin kung ilan yung questions. Ito yung magiging length natin. And then, kailangan natin i-store somewhere questions na napili na natin. Ito yung mga random questions. Ito natin siya i-store. And of course, i-save din natin kung ano na yung mga nagamit natin na questions. Parang ito yung magiging tracker natin. And then, since tatlo yung kailangan nating questions, mag-loop lang tayo ng 3 beses. Binibigyan na tayo ng idea ni AI na mag-loop daw tayo and then we should end it. Tapos, kailangan natin ng pag-store ng random index natin. And kung maalam kayo sa JavaScript, itong makikita nyo ngayon na repeat tapos until is para lang siyang do-while loop na ito yung do, yung repeat, tapos until yung while natin. So, sa repeat and until natin, kailangan na natin mag-randomize or mag-save ng random index natin. Kasi yung random index natin, yun yung magiging index na ibabangga natin doon sa question. Yung random index ng question na gusto natin makuha from the questions table. So, kuha lang tayo ng random number from 1. Again, sa Lua, 1 base index tayo. So, sa 1 nagsisimula, hindi 0. Tapos, kung
kung hanggang gaano lang karami or ano yung maximum number na pwede. So, 1, 2, yung length. So, sabi natin dito, repeat mo lang yan. Mag-random index ka lang hanggat hindi pa nagagamit yung random index na yun. Kasi sabi niya, keep trying until we get an unused question. And then, iset na natin na pag okay, hindi pa to nagamit, edi iset natin sa true. And since may random index na tayo, yun na yung gagamitin natin to save dun sa random questions natin. Actually, yun yun. Mapupuno na tong random questions table natin ng 3 questions from the random index. And the last thing that we need to do is respond it back to our client na nag-request or nag-fetch ng questions. Meron akong bagong pattern na ginagawa which is parang gumagawa ka lang ng API na merong success, kung true or false siya, tapos ano yung message natin, and ano yung data na gusto nating ibalik dun sa user. So dito, gusto nating ibalik sa kanya is random question. Okay, itong table natin na napuno na ng 3 questions. Gusto nating maging data yan. So take note, bakit ko ginagawang JSON.encode? Kasi pag nagpapasa tayo ng message papunta sa AO process natin and pabalik sa front end natin, kailangan naka-string siya lahat. Okay? Hindi pwedeng object, hindi pwedeng table. Kailangan naka-JSON encode para maging string siya. And then, yan yung ibabalik natin or i-reply natin sa user. And that's it. Nagawa na natin itong 3 na to. So, we randomize. We made sure na walang nare-repeat na question and i-return natin sa client the questions. So, this will be our smart contract. Pwede mong i-copy and paste yan. And kagaya sa mga previous tutorial natin sa workshops natin, you can use better idea. Ayan, meron ako dito chain the blocks. So, you can use this and load mo lang. Ayan, para matest mo. So, try natin siya i-test. Pero ang gagamitin ko itong chain the blocks na to kasi ito yung maraming questions. Again, of course, kailangan mo i-install yung AOS globally sa machine mo. Pero tayo, buksan lang natin yan. AOS.ctb, AOS space CTB, chain the block. Clear lang natin yan. Mag-no muna tayo dyan. And then, i-load natin itong AO nasa chain the block.lua. Load lang natin. Loaded na yan. And then, we just have to send message. But wait, ano ang AO process natin? Actually, I can set that. Okay, so, send lang tayo ng message. Dito sa same, ano na to, pwedeng ganyan or mas madali. Since sa same process naman na niload natin, doon tayo mag-send ng message. AO.id lang natin. Tapos, yung action natin, none other than fetch question. Nasaan siya? Ito siya. Yung action. Try nga natin kung gagana to. Okay, may na-receive tayo. Ayan, fetch questions. Data. Question. What is the native token of the RW network? Ayan, may na-receive tayong data na kompleto na yan. Ganyan yung itsura niyan. May question, may answer, may options. Okay? So, it's working. May smart contract na tayo for a quiz game. So, yun. Tomorrow, sa day 8 natin, gawin na natin yung front end, mabilisan, and i-connect na natin itong smart contract tsaka yung front end agad-agad para maging ganito siya. Okay? So, yun lang. I'll see you on the next one. Bye!